Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, isang magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa lahat ng bumubuo ng Papa Dudut Stories. Matagal na akong tagahanga ninyo. Madalas akong makinig sa inyo sa FM, pero ngayon lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob na ibahagi ang aking kwento at ma-feature sa YouTube. Dahil na rin siguro sa inspirasyon na napupulot ko sa pakikinig sa inyong mga tinatampok na istorya ng totoong buhay. Tawagin nyo na lamang po ako bilang Maricel, 29 years old. Isang receptionist sa isang malaking kumpanya dito sa Makati. Kasalukuyan akong nakatira sa Mandaluyong City. Papa Dudut, sa simula pa lamang ay aaminin ko na sa inyo na ako po ay isang biktima ng panggagahasa. Noong 12 anyos ako ay walang awang ginahasa at ginawang sex slave ng aking sariling ama. Matinding dagok iyon sa aking buhay. At hanggang ngayon ay may trauma pa rin ako. Sa kasalukuyan ay nakakulong na ang aking ama sa bilibid. Pagkatapos ng panggagahasa sa akin ng aking ama, nagrebelde ako sa sarili kong ina dahil sa mga panahong iyon ay hindi niya ako tinulungang magsampa ng kaso sa korte. Kung hindi ako tinulungan ng bantay bata noon, hindi maakusahan ang aking ama. Dahil doon, mahigit 5 taon akong nagrebelde sa aking ina. Sinusuway ko ang lahat ng utos niya, nagpakalbo at lalo na sa alak. Hanggang sa isang araw, habang naglalasing ako sa isang mataong bar sa Quezon City, nakilala ko ang isang taong magpapabago sa akin. Sa tingin ko'y lasing ka na, miss. Hindi sa nakikialam ako, pero tama na ang pag-inom na yan, sabi sa akin ang boses ng lalaki mula sa aking likuran. Agad ko siyang hinarap. Teka, bakit ka ba nakikialam sa akin, ha? Pwede ba mind your own business? Inis kong sabi sa kanya. Pero nanatiling kalmado ang lalaki. Mukhang mag-isa ka lang dito. Napangisi naman ako. Obvious ba? Sarkastiko kong sagot sa kanya. Anyway, I'm Ramon. How about you? Anong pangalan mo? Tanong niya sa akin. Ilang segundo akong nawala ng imik dahil pinagmamasdan ko noon ang kanyang itsura. Maricel, nice to meet you. Mukha namang okay ang lalaki, kaya unti-unting nawala ang aking pagkairita. O sige, may iba tayo. Pwede bang malaman kung bakit naglalasing ang isang magandang babaeng katulad mo? Wait, let me guess, broken-hearted? Panunubok niya. Napangiti naman ako. Hindi ka rin pala mausisa, sabi ko pa sa kanya. Okay, I'm sorry, wika niya sa akin. Pero dahil cute siya at mukhang mabait naman si Ramon, okay lang iyon sa akin. Sa totoo lang, sa oras na iyon ay parang gusto ko na siyang maging kabanding dahil mayroong something sa kanya na gustong gusto ko. Hindi, wag kang mag-sorry. Naglalasing ako kasi alam mo na problema sa pamilya, problema sa love life, problema sa buhay. Ay nako, ang dami kong problema. Pagbubukas ko sa kanya. Pero hindi naman sagot ang alak diyan sa mga problema mo. Nakikisimpati ang wika ni Ramon sa akin. Alam ko, kaso wala akong magawa. Kaya heto, naglalasing na lang. Kahit man lang sandali, makalimutan kong pasangko ang buong mundo. Katwiran ko naman. Bakit? Wala ka bang mahihinga ng tulong sa mga kamag-anak mo? Wala ka bang kaibigan na pwedeng sumuporta sa'yo? Ramdam na ramdam ko noon ang concern sa mga tanong niya sa akin. Wala akong maaasahan sa kanila. At saka, sanay na akong mag-isa, malungkot kong pagtatapat kay Ramon. Ganun ba? Pwede mo akong gawing kaibigan? Seryoso niyang alok sa akin. Seryoso ka? Sorry pero hindi ko kailangan ng kaibigan. Malungkot kong sabi noon. Kailangan mo ng kaibigan. Maniwala ka sa akin? You know what? Pwede kitang tulungan sa mga problema mo. Masasandalan mo ako. Huwag kang mag-alala.
Mabuti akong tao at palakaibigan ako. Madali akong lapitan, pangungumbinsi niya sa akin. Hindi ako madaling magtiwala sa isang tao. Diretsahan kong sagot sa kanya. Naiintindihan kita. Pero kung makikilala mo ang buong pagkatao ko, magtitiwala ka rin sa akin. Maricel, malay mo kaya tayo pinagtagpo ng tadhana ay para tulungan kita? Talagang sabik siyang maging magkaibigan kaming dalawa. Papa Dudut. Natahimik lamang ako noon dahil iniisip ko kung tatanggapin ko ba o hindi ang alok niyang pagkakaibigan. O ano? Can we be friends? Tanong niya sa akin. Sa totoo lang Ramon, kailangan ko talaga ng makakasama. Pagod na kasi ako mag-isa. Hopeless na talaga ako. Siguro nga ikaw ang isa sa mga sagot para magkaroon ulit ng silbi ang buhay ko pag-amin ko sa kanya, Papa Dudut. Noong makilala ko si Ramon na isang call center agent noon sa Makati, nagbago ang pananaw ko sa buhay. Naging magkaibigan kami at tinulungan niya ako magbago. Dahil sa kanya, tumigil na ako sa bisyo ko ng alak. Hindi na rin ako nagrebelde sa nanay ko dahil unti-unting tinanggal ni Ramon ang galit sa aking dibdib, Papa Dudut. Dahil kay Ramon, muling sumikat ang araw sa buhay ko. Nagkaroon ako ng pag-asang muling makakamit ang kasiyahang matagal nang ipinagkait sa akin. At kasabay noon ay ang paghahulog ng loob ko kay Ramon. At para paikli ng kwento, nahulog din ang loob ni Ramon sa akin at nanligaw siya sa akin. Hanggang sa naging kami. Noong naging boyfriend ko na siya, hindi ko na inipit sa kanya ang sarili ko, buong puso kong ibinigay iyon sa kanya. Sa kasamaang palad, may mga maliliit na pagsubok na dumating sa relasyon namin. Una, ipinagtapat sa akin ni Ramon na may naiwan siyang girlfriend sa probinsya at naghahanap na siya ng paraan upang hiwalayan ito. Noong una, nagalit ako sa kanya at halos mauwi kami sa hiwalayan. Natakot kasi ako na baka iwan din niya ako sa huli. Pero nalaman namin ni Ramon mula sa isang kaibigan niya na matagal na palang nagtaksil ang kanyang girlfriend. Dahil doon, naghaharap sila at naging formal ang kanilang paghihiwalay. Pagkatapos noon, muli akong sinuyo ni Ramon at syempre muli ko siyang tinanggap sa aking buhay. Pero hindi natapos doon ang mga pagsubok sa relasyon namin. Dahil binagabag naman ako ng multo ng aking nakaraan. Tatanggapin mo ba ako kahit na malaman mo ang totoo tungkol sa akin? Diretsyong tanong ko sa kanya. Oo Maricel, tatanggapin ko yon kahit ano pa ang malaman ko tungkol sa iyo. Maniwala ka sa akin, mahal kita. Teka, ano bang dapat kong malaman tungkol sa iyo? Tanong niya sa akin. Biktima ako ng rape, Ramon. Pagkatapos kong umamin, inobserbahan ko ang magiging reaksyon ni Ramon at nakita kong nalungkot siya ng husto. Sinabi ko na sa iyo, madilim ang nakaraan ko. Dagdag ko pa sa kanya. Sino ang gumahasa sa iyo? Seryoso at nagtatakang tanong ni Ramon sa akin. Sarili kong ama ang gumahasa sa akin. Nakakulong na siya ngayon. Iyon ang isa sa mga dinaramdam ko kaya ako nagrebelde sa sarili ko. Paliwanag ko sa kanya. Kaya pala nagrebelde ka sa mama mo noon. Malungkot niyang wika. Pero iniligtas mo ako. Malaki ang pasasalamat ko sa iyo, Ramon. Sorry ha, kung hindi ko sinabi agad sa iyo ang totoo tungkol sa nakaraan ko. Hinawakan naman ni Ramon ang aking mga kamay para ipadama sa akin na karamay niya ako. Wala iyon sa akin. At saka, kahit na sabihin mo pa yon sa akin, hindi naman magbabago ang pagmamahal ko sa iyo. Mahal pa rin kita, Maricel. Paniniguro niya sa akin. Salamat Ramon dahil dumating ka sa oras na lubhang nalungkot ako at kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan at masasandalan. Sabi ko pa sa kanya. Ganyan kita kamahal, Maricel. Basta palagi mong tandaan na gagawin ko ang lahat para sa iyo, para mapasaya ka. Ang mga sinabi ni Ramon ay siyang nagpaalis ng kaba sa aking puso at lalo ko siyang minahal dahil doon, Papa Dudut. Alam mo ba, gusto kitang pakasalan, pagtatapat ko pa sa kanya. Sumang-ayon naman si Ramon sa akin. Ako rin, iyon din ang gusto ko. Kaso sa tingin ko ay masyado pang maaga para magpakasal tayo.
Ilang buwan na ba tayo simula nung naging tayo? 2 buwan, 3 buwan, 3 buwan. Pero kung nagmamahala naman tayo, hindi naman sukatan ang haba ng pinagsamahan, hindi ba? Ang sabi ko pa sa kanya. Sa oras na yon, ramdam na ramdam ko na talagang si Ramon na ang lalaking magiging habang buhay ko at malakas ang tiwala ko roon. Kung sa bagay, may punto ka naman. Maricel, kung tutusin, pakakasalan man kita ngayon mismo. Kaso ang tanong, papayag ba ang mga magulang mo sa pagpapakasal natin? Naalala ko ang aking ina. Malamig ang pakikitungo niya kay Ramon simula noong ipakilala ko ang boyfriend ko sa kanya. Oo naman. Bakit naman sila hindi papayag? Wika ko na lamang kay Ramon. Maricel, sa totoo lang nararamdaman ko na parang ayaw niya sa akin. Iyon ang pangamba ng boyfriend ko. Ilang beses na akong pumunta sa bahay ninyo pero parang malamig siya sa akin. Agad naman akong nagpaliwanag sa kanya. Wala akong pakialam kung ayaw man sa'yo ng mama ko. Bukod doon, ako naman ang nagmamahal, hindi siya. Ikaw ang mahal ko, kaya wala siyang choice kundi respetuhin yon. Kahit nanay ko pa siya, wala pa rin siyang karapatang diktahan ang buhay ko. Minsan sinira na ng nanay ko ang buhay ko dahil sa kanyang hindi pag-aksyon, kaya hindi ko hahayaang maulit iyon. Ramon, huwag kang matakot o mag-alala tungkol sa nanay ko. At saka, kahit ano pang mangyari, kahit ano pang sabihin nila, hindi nila tayo mapaghihiwalay. Ipaglalaban kita, Ramon. Ikaw ba? Ipaglalaban mo ba ang pagmamahal natin? Tanong ko sa kanya. Oo naman. Ipaglalaban kita, Maricel. Mahal na mahal kita. Mabilis na sagot ng boyfriend ko sa akin. Sa puntong yon, alam kong walang makakapaghiwalay sa amin, Papa Dudut, dahil desidido talaga akong siya ang mahalin at ipaglaban. Papa Dudut, buo ang tiwala kong ibinigay ko noon kay Ramon. Naniniwala kasi ako na kahit minsan ay hindi niya ako magagawang lokohin dahil nararamdaman kong mahal na mahal niya talaga ako. Pero Papa Dudut, kahit sabihing hindi ako magagawang pagtaksilan ni Ramon, nagpatuloy ang pagdating ng mga pagsubok sa relasyon namin dahil may sumisingit na dating girlfriend ng boyfriend ko, si Luz Biminda. O Luz, sagutin mo na ang tanong ko, mahal mo ba talaga ako? Isang araw, kinumpronta ko ang aking boyfriend. Oo naman, Maricel, mahal na mahal kita, giit ni Ramon. Ako lang ba ang babae sa buhay mo o may iba pa? O laruan lang ba ako sa'yo? Tinanong ko yon kay Ramon dahil noong aksidenteng makasalubong ko si Luz, sinabi niya sa akin na may relasyon pa rin sila ni Ramon. Maricel, huwag mong sabihin sa akin na may pinagseselosan ka, balik ni Ramon sa akin. Kinausap ko si Luz noong isang araw at ang sabi niya sa akin ay may relasyon pa rin kayo. Dapat hindi na sana ako maniniwala, kaso may nakita akong gamit na panloob sa ilalim ng kama mo. Paglalahad ko sa kanya. Matagal na ang damit na yon. Nakita mo naman sigurong maalikabok na at tumigas na. Natatawa niyang sagot sa akin. Hindi ko naman inilihim sa iyo na nagsama kami ni Luz noon, di ba? Palala pa niya sa akin. Totoo ba yung sinasabi niyang may relasyon kayo? Siyempre hindi. Wala na kaming komunikasyon ng babaeng yon. Natahimik lamang ako. Naalala ko kasi ang eksena kahapon na nag-text ako kay Ramon pero iba ang nag-reply, walang iba kundi ang kanyang dating girlfriend. Sinungaling ka, Ramon. Pwede ba? Huwag ka na magsinungaling. Alam kong may komunikasyon pa kayo ng ex mo. Alam kong pumupunta pa siya sa bahay mo na ibulalas ko sa kanya. Teka, ano bang problema mo ha? Naguguluhang tanong ni Ramon sa akin. Nag-text ako sa iyo nung isang araw at alam mo kung sino ang nag-reply? Si Luz, gamit ang cellphone number mo. Nag-reply si Luz sa akin na huwag ko na raw kayong guluhin kasi nagkabalikan na raw kayong dalawa. Kaya palang bilin mo sa akin ay huwag na huwag magte-text o magme-message sa Facebook mo hanggat hindi ka nauuna. Yun pala, yun. Natatakot ka na matuklasan na niloloko mo ko ng dalawa pagbubukas ko kay Ramon noon.
At kung babasahin ang kanyang reaksyon, halatang nagkasala siya, Papa Dudut. Samantala, huminga muna ng malalim si Ramon bago muling nagsalita. Sorry, pero maniwala ka sa akin. Wala na kami ni Luz. Siya lang ang kulit ng kulit sa akin. Pagpupumilit niya. Sa tingin mo, maniniwala pa ako sa'yo. Sorry ha, pero hindi ako tanga. Galit kong sabi sa kanya. Hindi ko alam kung paniniwalaan pa kita o ano. Ang sabi ko. Hihiwalayan mo na ako? Diretsahan niyang tanong. Oo Ramon, siguro ngayon maghiwalay na tayo. Alam kong marami ka pang itinatago sa akin, kaya nagiging komplikado na ang relasyon natin Ramon. Simula nang nag-text ako sa iyo at si Luz ang nag-reply, hindi na ako tinantanan ng babaeng yon. Panay ang text niya sa akin ng masasakit na salita na mga agaw daw ako, na wala daw akong kwentang babae. Maliwanag ko nang sinabi sa kanya iyon. Paliwanag ko. Wag mo na lang pansinin ang babaeng iyon, ang sabi pa ni Ramon sa akin. Sinubukan ko nang gawin iyon, kaso patuloy pa rin ang paninira ni Luz laban sa akin. Pati ang pagiging rape victim ko, ibinabato niya laban sa akin. Ramon, hindi ko ginusto ang ma-rape. Walang babaeng gustong maranasan ang naranasan ko. Pero itong si Luz, sukat ba namang sabihin sa akin na dapat lang daw akong rapihin ang tatay ko kasi demonyo daw ako? Kung siya kayang rapihin ang sarili niyang ama, masahol pa siya sa demonyo. Naiiyak kong sabi sa kanya noon. Sige, humanda sa akin ang babaeng yon. Kakausapin ko siya. Gusto mo bang sapakin ko pa siya sa harapan mo? Wika pa niya sa akin. Pero Maricel, nakikiusap ako. Wag mo naman akong hiwalayan pag mamakaawa niya sa akin. Pagkatapos ng lahat, sa tingin mo ito lang ang tamang solusyon para matapos ang problema natin? Kung magpapatuloy tayo, hindi tayo titigilan ni Luz. Bukod doon, may aaminin ako sa iyo, may lamat na ang pagtitiwala ko sa iyo at dahil yun kay Luz. Ramon, kung talagang mahal mo ako, ayusin mo muna ni Luz ang gusot ninyo bago tayo magkabalikan. Iyon ang naging desisyon ko. Dahil ayaw kong dumagdag pa ang babaeng iyon sa mga pasaning ko. Gulong-gulo na ako noon at sobrang depressed. Kaya mas makabubuting ayusin muna ni Ramon ang kanyang gusot sa babaeng iyon. Sige, aayusin ko ang gusot sa pagitan namin ng ex ko. Pero hindi ako papayag na hihiwalayan mo ako. Hahayaan mo bang sirain ng babaeng iyon ang pagmamahala natin? Pagmamakaawa pa ni Ramon sa akin. Kahit cool off na lang muna tayo. Baka kasi sa pag-cool off natin ay maliwanagan ako sa totoong estado ng nararamdaman ko para sa iyo. Iyon ang huli kong desisyon. Ramon, tandaan mong hindi ko naman sinasara ang posibilidad na magkabalikan tayo. Kailangan ko lang ng panahon para makapag-isip-isip. Sana maintindihan mo ako. Dagdag ko pa sa kanya, Papa Dudut. Walang iwanan iyon ang katagang iniwan sa akin ni Ramon na aking pinaniwalaan. Naging kampante ako na sa mga salitang iyon ay hindi sasagi sa isipan ng boyfriend kong iwan ako dahil nangako siya sa akin. At noong mga panahong iyon walang kahit isang pangako ni Ramon ang nasira. Bukod doon, Papa Dudut, naniniwala ako na talagang mahal ako ni Ramon. Kaya kahit marami pang pagsubok ang nagtangkang sumira sa relasyon namin, nanatili pa rin kaming matatag at lumalaban, Papa Dudut. Hindi lang ang dating girlfriend ang sumubok sa katatagan ng pagmamahala namin. Ang ugali ni Ramon masyadong palakaibigan at marami siyang kaibigang babae. At aminin kong hindi ko gusto iyon dahil nagseselos ako. Sa kabilang banda, isa ring naging pagsubok sa relasyon namin ang tahasang pagtutol ng nanay ko sa boyfriend ko. Tatapatin na kita, ayaw ko sa iyo. Ayaw kita para sa anak ko. At kahit subukan mo pang suhulan ako, ayaw ko pa rin sa iyo. Iyon ang matigas na desisyon ni Mama. Kahit kailan ay hindi niya matatanggap si Ramon para sa akin. Huwag naman po kayong ganyan kay Ramon, pagtutol ko sa sinabi ni Mama. Pero hindi ako pinansin ni Mama at hinarap pa rin niya ang boyfriend ko. Ramon, hanggat maaari ayaw ko magpakita ng kagaspangan ng ugali sa iyo.
Pero wala akong pagpipilian dahil nakasalalay dito ang buhay ng anak ko. Tapat po ako sa inyo, mahal na mahal ko po si Maricel, giit pa ng boyfriend ko. Kapag pinaiyak mo lang ang anak ko, kapag sinaktan mo lang siya, hindi ako naniniwalang mahal mo si Maricel. Pahayag pa ng aking ina. Paano ninyo naman po nasabi yun, ma? Kontra ko naman sa kanya. Minamahal ko po si Ramon, nararamdaman ko po yun, ma. Sana tanggapin ninyo po si Ramon. Para sa akin, pakiusap ko. Marami akong naririnig tungkol sa boyfriend mo, Maricel. Balita ko, marami siyang iniwang girlfriend doon sa Batangas. Babaero ang lalaking yan. Iyon ang revelasyon na nagpayanig talaga sa akin. Napatingin ako noon sa aking boyfriend at aaminin kong nakaramdam ako ng labis na kaba. Samantala, mabilis namang nagdepensa si Ramon. Nagkakamali po kayo. Opo, maaari pong nagkaroon ako ng girlfriend sa Batangas. Pero naghiwalay lang din po kami bago pa dumating si Maricel sa buhay ko. At saka, nagkakamali po kayo, hindi po ako babaero. Marami nagsabi sa akin na babaero ka doon sa inyo sa Batangas. May nabalitaan pa ako na may isa ka pang girlfriend bukod pa kay Maricel. Isa pang pasabog na binanggit ni mama. Napalingon ako kaagad kay Ramon para tingnan ang kanyang reaksyon. Napansin ko ang kaba at takot para bang totoo ang akusasyon ni mama laban sa kanya. Nagkakamali po kayo, nauutal na wika ni Ramon ng mga sandaling yon. Huwag mo nang itanggi, alam ko na ang totoo. Sige, kung hindi totoo ang nabalitaan ko, ipaliwanag mo sa akin kung sino iyon, sabi ni mama. Lalong kinabahan si Ramon. Kaibigan ko lang po siya, iyon ang naging alibay niya. Sinungaling ka, naibulalas ni mama kay Ramon dahil sa sobrang galit. Huwag naman po kayong ganyan kay Ramon, ma, hindi po siya nangangaliwa sa akin. At saka, hindi po niya ako kayang lokohing mahal na mahal po niya ako. Gid ko naman sa kanya. Huwag ka nang magbulag-bulagan, Maricel, ang sabi pa ni mama. Ma, napatunayan niyo na bang may ibang babaeng kinakabaliwan si Ramon bukod sa akin? Nakita niyo na ba ng harapan na nagtataksil siya sa akin? Kompronta ko naman sa aking ina. Hindi, pero pagkatapos noon ay walang naisip si mama na isasagot sa akin. Huwag naman po sana kayong maniwala agad sa mga chismis. Chismis lang po ang naririnig ninyo laban kay Ramon. Hindi totoo ang mga iyon, giit ko pa sa aking ina. Sana po'y huwag niyo po akong husgahan kaagad. Sana'y huwag po kayong maniwala kaagad sa mga chismis. Pahayag naman ni Ramon sa aking ina. Agad naman siyang binalikan ng aking ina. Totoo man ang chismis o hindi, ayaw ko talaga sa'yo. Nakakaramdam ako ng hindi maganda sa iyo. Nakukutuban ko na paiyakin mo lang ang anak ko. Giit niya sa boyfriend ko para bang alam niya ang mangyayari sa relasyon namin, Papa Dudut. Dahil sa pagtutol ng nanay ko kay Ramon, naging mahigpit siya sa akin. Kahit na sabihing 20 anyos na ako noon, naging dahilan niyon para bihira na lamang kaming magkita ng boyfriend ko. Nagdulot iyon ng mas matinding problema sa relasyon namin, Papa Dudut. Noong mga panahong iyon, unti-unti nang nananamlay ang relasyon namin at nakaramdam ako na tila may ibang kinakalungkutan ng boyfriend ko. At hindi nga ako nagkamali, Papa Dudut. Dahil isang araw, nag-message sa akin sa Facebook ang dating girlfriend ni Ramon at sinabing nagkabalikan na sila ng boyfriend ko. Naniwala naman ako kaagad dahil nagpakita siya sa akin ng mga bagong litrato na magkasama silang dalawa ni Ramon, Papa Dudut. Sobra akong nasaktan sa mga nakita ko. Kaya isang araw, sinubukan kong harapin si Ramon. Kung may pinagseselosan ka na naman, kaya ka nakalusot dito sa bahay ko. Malamig na wika ni Ramon sa akin. Nagkabalikan na pala kayo ni Luz? Nag-send siya sa akin ng personal message sa Facebook at pina-forward niya sa akin ang mga latest pictures ninyo na magkasama. Diretsahan kong sinabi sa aking boyfriend. Sabay pakita sa kanya nang tinutukoy ko ang mensahe at litrato. Ha? Kailan niya yon pina-forward sa'yo? Nagtataka niyang tanong sa akin. Ngayon lang. O ano?
Masaya ka ba at nagkabalikan na kayo? Sarkastiko kong tanong kay Ramon. Maricel, sorry. Malungkot at tila may guilt na sabi ng boyfriend ko. Ayaw mo na ba sa akin? Nagsasawa ka na ba sa akin, Ramon? Sabihin mo lang kung ayaw mo na para tumigil na ako. Hindi yung ganito. Tanong ko pa sa kanya. Hindi na kumibo si Ramon. Para bang naghahanap siya ng mga salitang sasabihin sa akin na hindi ako masasaktan. Bakit hindi ka makapagsalita? O nagkabalikan na ba kayo ni Luz? Inulit ko noon ang tanong sa kanya. Maricel, nagkabalikan na kami ni Luz. Pag-amin niya sa akin. Nanlumo naman ako at napaiyak sa aking narinig. Dahil doon, nasampal ko siya. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko sa iyo, ganito lang ang gagawin mo sa akin? Iiwan mo na lang ako ng basta-basta? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Sorry, iyon lamang ang kanyang sinabi sa akin na lalong nagpainit ng ulo ko. Sorry? Puro ka na lang sorry kapag nakakasakit ka. Wala ka bang ibang bukang bibig kundi sorry? Ilang beses ka nang nagsorry sa akin dahil lang kay Luz. Maraming beses na, pero dahil sa demunyitang babaeng yon, patuloy mo pa rin akong sinasaktan. Hindi ko gustong saktan ka, Maricel, pero hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin sa iyo ang totoo, katwiran niya sa akin. Sana pala hindi mo na lang ako ginawang girlfriend. Sana hindi mo na lang ako pinaasa pa kung si Luz pala ang mahal mo. Sana hindi mo na lang siya hiniwalayan at hindi mo na lang ako ginawang panakip butas. Paninisi ko pa sa kanya. Sige Ramon, maghiwalay na tayo. Pinapalaya na kita. Sana lang talaga ay tama ang naging desisyon mo at sana rin ay makalimutan kita. Iyon na ang huli kong sinabi sa kanya bago ako umalis sa kanyang bahay, Papa Dudut. Hindi na ako nagdalawang isip na makipag-break kay Ramon dahil halatang wala siyang natitirang pagmamahal at respeto sa akin. Sinikap ko na lang mag-move on kahit na masakit at hindi ko siya basta-basta malimutan. Pero syempre, matagal na pumirme ang sakit sa puso na dala ng pag-ibig at sobra talaga akong nahirapan, Papa Dudut. Sa tulong ng aking ina, unti-unting nawala ang sakit sa puso ko na dulot ni Ramon. Nakatulong din noon ang bago kong kaibigan na si Jericho o Jeric. At makalipas ang 6 na buwan, naging boyfriend ko siya. Doon ko tuluyang nakalimutan si Ramon dahil sobra-sobrang pagmamahal na ibinigay sa akin ni Jeric. Samantala tulad ko, si Jeric ay biktima rin ng rape at sexual harassment. Kaya relate na relate siya sa akin. At dahil sa pagmamahal namin, unti-unti na rin naming nakalimutan ang madilim naming nakaraan, Papa Dudut. Sa ngayon, going stronger pa rin kami ni Jeric. Wala pa kaming planong magpakasal, pero looking forward na kami roon. Naniniwala kami na talaga ang destiny, na meant for each other kami, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Sana'y mabasa ninyo at may bahagi sa inyong libo-libong subscribers. Muli, God bless and more power sa inyong lahat. Sa uulitin. Maraming salamat Maricel sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Huwag kang makikipagrelasyon sa isang taong alam mong hindi pa nakaka-move on sa kanyang nakaraan. Bagamat hindi naman masama ang maging panakibutas, alam mo yun bago ka pumayag na makipagrelasyon sa isang taong ayaw bitawan ang kanyang dating pag-ibig. Mararanasan mo ang madalas na pagtatalo at selos. Dahil mararamdaman mong may kahati ka sa puso niya. Mararanasan mo rin ang pakiramdam na hindi ka niya top priority. At syempre, masasaktan ka dahil makikita mo at mararamdaman mong personally na hinahanap-hanap pa rin niya ang kanyang ex na hindi pa siya sapat para muling buuin ang kanyang buhay. Kaya kung hindi ka handa sa mga consequences ng pagiging panakibutas, huwag kang makipagrelasyon sa taong alam mong hindi pa nakaka-move on sa kanyang past love. Para naman kay Maricel, masasabi nating napakaswerte pa rin niya. Dahil kahit nawala si Ramon sa kanyang buhay, dumating naman ang isang lalaking tama para sa kanya. Ibinigay sa kanya ng Diyos ang isang taong tunay
na makakaintindi sa kanyang mga struggles sa buhay. Kaya gawin mo na ang lahat para pahalagahan siya. God bless, Maricel. At we are hoping for the best. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.